Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo, mga kaisipan, mga kung ano ang sensation, mga negative na mga emosyon, mga kung ano mga pakaramdam, no? So, siguro naman sa mga napapanood nyo na sa akin, no? Or siguro man kahit hindi sa akin, no? Sa ibang mga nagbablog dyan, no? Na about sa anxiety, no? Mga karanasan nila, minsan mga doktor, di ba? Mga psychiatrist, no? Siguro naman nakakatulong sila sa inyo, no? Kasi isa lang naman ang ano natin dito sa mga hindi nagagamot kasi hindi man ako naggamot. So, hindi ko man na-encourage kayo na wag maggamot. Kailangan nyo maggamot, kapatid, no? Kung kailangan, no? Kasi sa atin, mga hindi naman tayo ganun ka mapepera, no? Kasi medyo may kamahalan talaga yan, psychiatrist. O depende naman nyo kung dadalhin pa talaga kayo sa psychiatrist, no? O sa psychologist, or mareresetahan kayo ng gamot, no? Kasi kung talagang kailangan kailangan talaga yun. Kailangan yung lumapit sa ganun, no? Pero kung sa mga ganito lang, no? Kasi alam ko sa sarili ko pa din, no? Hindi naman ako yung, diba, sabi ko niya, hindi naman ako doktor, hindi naman ako, kumbaga nagpapaliwanag lang ako sa inyo kung ano yung naranasan ko, kung ano yung mga din pinagdaanan ko, di ba? Nasabi ko naman sa inyo yan, yung mga naikwento ko na, di ba? Sobrang tagal na. So, ito na ako ngayon, no? Kung sa mga hindi naniniwala na may paggaling sa ganitong paraan, di ba? Doon muna kayo sa doktor, no? Hanapin nyo kung ano yun. Kasi ako dati, naghanap talaga ako, no? Tapos doon natuklasan ko na si Kerwick sa libro niya, di ba? Sa talk niya, sa Google, di ba? Lagi ko siyang sinesearch, kung anong paraan niya, di ba? So doon ako napunta. Doon na yung, ito na yung para sa akin. Ito na yung naging okay naman, naging resulta para sa akin, no? Kaya minsan may mga napapanood ako na sa TikTok, sa mga ganyan. Pero yun is na lang, ang inspirational. Kumbaga, maano ka na lang sa kanila, maniniwala ka na lang sa kanila dahil sa mga naranasan. Ganun din naman ako, no? Pero ito is may halong karanasan at yung mga ginawa ko. Ito na yung resulta, no? Sa buhay ko, no? Kung paano ako noon na sobrang hirap na hirap hanggang sa natuto, tapos nag-practice, no? Kasi sabi nga ni Clarix, yung practice tsaka test, hindi mo kailangang i-test yung sarili mo. Kailangan mong practicein. Kasi wala tayo sa wala tayo sa exam or sa nasa real life tayo, kapatid, no? Ito na yung totoong natin. Kasi kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari sa iyo, kapatid. Nandiyan ka lang, nakamukmuk ka lang sa inyo, nag-iisip ng kung ano-ano, hanap ng kung ano-ano, di ba? Ang kailangan mo diyan is pagkilos, kapatid. Kailangan mo lang gumalaw, or kailangan mo lang ipagpatuloy ang buhay. Kasi as long na nagtatago ka diyan, ano-anong mo, di ba? Reklamo sa katawan mo, ang dami mo nararamdamang sakit, no? So walang mangyayaring sa iyo, kapatid. Kailangan mo lang magpatuloy, no? Actually, yung recovery dapat yan hindi natin ginugol yung recovery. Dapat lang natin is mabuhay tayo ng kahit meron tayong ganito, mabuhay tayo, no? Maging recovery yun, palo na yan. Kung maka-recover ka man, okay na yun. Pero yung sa ganito, kasi sa mga hindi nagagamot, asahan nyo na talaga na may katagalan, no? Pero sa mga nagagamot naman is hindi man ako naggamot, no? So ganun lang din yun, pareho lang. Pero nga, mas may mas may advantage kapag may gamot ka, no? Pero kung meron ka talagang habit or meron ka ng behavior na nabuo sa'yo na hindi mo maalis-alis, no? Medyo may matatagalan din sila, no? Pero sa atin, mga hindi nagagamot is kailangan lang natin maintindihan kung ano talaga yung nangyayari sa atin. Di ba? Ang haba. So yun, pag-usapan natin is yung real acceptance or true acceptance, no? So yun, intro. So yun na nga, kapatid, no? Mga free real acceptance, no? Kasi dati ko pa naman kumbaga, sabi ni Clarix, yung keystone, no, sa recovery is yung acceptance. So, totoo naman talaga. Kailangan mo lang i-accept, no? May mga nagsasabi na, sabi niya, acceptance daw, napakahalaga daw niya, or
acceptance lang para makarecover ka. O, totoo naman yun. Pero, bago ka dumating sa acceptance, kapatid, kailangan mo muna maintindihan kung ano yung, bakit ka may simptomas, bakit ka na-anxious, bakit di ka makatulog. May mga paliwanag din, kapatid, no? Hanggat maaari, isa-isahin nyo yun, kapatid, kung bakit nangyayari yun. Pero hindi naman siguro lahat yun, mahihirapan talaga kayo. So, sobrang dami yung nararamdaman, isa-isahin nyo yun. Pero mahirap yun. Tulad nung sa paraan ni Clarice yung sa tension, di ba? Pag sinabing tension is mga muscle yan eh. Yung mga pag ng katawan mo, di ba? Pag i-squeeze. Diba? Pag natatakot tayo, di ba? Naninigas yung mga natin. So, part na siya ng tension. No? So, sa dami nating muscle sa katawan, no? Isa na lang siya. Pinapasok na siya sa tension. Yung ganung simptomas, no? Kung ano may maramdaman mo, minsan masakit yung batok, balikat, dibdib, likod, di ba? So, pasok na yan sa tension, kapatid, no? Pero kung isa-isahin mo yan na meron kang sakit sa likod, sakit sa balikat, kung bakit nangyayari, maliligaw ka talaga, kapatid, gaya nung sa dibdib, di ba? Minsan, sakit ng dibdib ko dito sa right side, di ba? So, search mo ngayon sa Google. Tapos yung mga connection niya kung saan-saan yung ano, diba? Siyempre sa loob niya mayroong puso, mga ribs, di ba? Yung mga muscle, mga ugat, di ba? Maliligaw ka talaga, kapatid. Pero kung sa tension lang, isa lang, sa muscle lang siya, no? Gaya din sa bakit di ka makatulog, di ba? Mayroong mga ganyan eh. Gaya ko din dati, hindi rin ako makatulog talaga, no? Tulog ko 2 hours, ganyan. Minsan wala pa talaga, straight talaga, lutang na ako, no? So may mga paliwanag diyan, kapatid, kung bakit nangyayari yung mga ganyan, no? Na hindi ka makatulog. Minsan, isipin mo, kaya hindi ako makatulog, ganito yung katawan ko, active na active, no? Yun. Tapos minsan, yung isip mo pa, tuloy-tuloy na kung ano, pumipikit ka na, dami pa rin tumatakbo sa isip mo, no? Minsan naman, kahit tulala ka, para kang, alam mo yung lutang na hindi mo maintindihan kung tulog ka na ba o hindi, di ba? Minsan parang naiidlip ka, akala mo ang haba na ng idlip mo, minuto lang pala, di ba? Yung mga ganyan. So maraming doon, maraming paliwanag, no? Kailangan lang natin maintindihan kung bakit nangyayari yun, no? Pero pagdating sa anxieties, alam yun na yun. Kapag nasa fight, flight, freeze tayo, yung isip natin is tuloy-tuloy yun. Gaya rin ng sa katawan natin. Minsan may mga nararamdaman tayo. Bawa, nakahiga ka na. May naramdaman ka sa likod mo. Sakit ng likod ko, Yun, gagana na yung isip mo doon na, ano kaya to? hanggang magdamag mo nang iisipin yun. Tapos meron lalabas na naman na bago. Ano kaya to? Di ba? Ganon tayo mag-isip, kapatid. Ganon maglaro anxiety sa atin, no? Yung lalo na yung disorder na mismo, pag paulit-ulit na palagian is nasasanay ka na, no? Nagiging behavior mo na kapag matutulog ka na o nakahiga ka na, no? Nag-ini-scan mo pa yung katawan mo, naghahanap ka ng may masakit, di ba? Actually, yung naman, yung mga ganyang masakit, kasi maghapon tayong gumagalaw di ba? Maghapon tayong gumagalaw, may lalabas talaga, no? Pero yung pagtulog, yung talagang healing, kumbaga, diyan tayo nagche-charge Kumbaga, yung katawan natin is, pag nakapagpahinga na, diyan na siya gagaling, no? Kaya yung sa mga nagji-gym, di ba? Kaya ako dati, nagji-gym ako. Halimbawa, Monday, magre-rest ako ng 2 days. Monday, Wednesday, Thursday na ako babalik ng gym. Tapos, Linggo, di ba? 2 days yung pahinga ko palagi. Pero yun, intense naman yun nung kabataan ko. Pero ngayon, di na. Parang medyo mahal na kasi, no? Hindi kaya ng budget yung ganung pag-gym, no? Kaya dito na lang ako sa bahay. Buhat-buhat, kung ano-ano. Maraming nagsasabi na, na-accept ko naman Na-accept ko naman bakit ganito pa rin, no? Actually, nasa libro ni Claroix yun, no? Yung ganung scenario, yung mga reklamo, no? Isipin nyo yun, 1980s pa. Yung reklamo na yun, hanggang ngayon may reklamo pa rin, no? Kasi pagdating sa acceptance, no? Ibang ang acceptance na alos is binibuild yan, kapatid, no? Minsan hindi mo kaya, okay lang, di ba? Minsan sobrang lakas, hindi mo makaya, di ba? Meron naman kayang-kaya mo, pero nandyan pa rin, di ba? Nandyan pa rin yung pakaramdam, no? So nandun na yung pag-iisip na, yung sabi nga ni Claroix in-accept mo, pero nagrereklamo ka. So, paano mo matutuluyang tanggapin yung mga simptomas na yan kung nagrereklamo ka? Kumbaga, inuuna mo sa isip mo yung pagrereklamo. So, hindi acceptance yun, kapatid. Kasi,
hinaharangan na kagad ng utak mo na baga may pag-iisip ka na ina-accept ko naman eh. Bakit ganito na dito pa rin, 'di ba? Meron ng mali kagad kasi iniisip mo kagad na meron ka nang isasagot doon sa nararamdaman mo. Baga, ginawa mo tong isang bagay na to, in-accept ko naman eh. Hinayaan ko naman siya eh. Bakit meron pa rin dito? Yun ang gustong ipahatid ni Claire Wicks doon is hayaan mo, no? Hindi acceptance, yung kapag nag-iisip ka na magrereklamo ka, baga idediretso mo ng pagrereklamo. And guys sa mga nagbibisyo, no? Hindi nila mabitawan yung bisyo nila, no? Pero panay pa rin sila, panay hanap pa rin sila ng sagot kung bakit ganyan, no? Tulad din nung sa mga fatty liver, mga ganyan, di ba? Actually, mga yan eh, may mga paliwanag yan na pagdating sa mga sweets, di ba? Sweets, carbs, di ba? Nababalot ng taba yung nila, no? Hindi naman sa yun eh, sa dami ng kinain mong mamantika or matatabang pagkain eh. Doon yun sa carbs at sweets, doon siya nagbi-build ng mga kasi parang hindi kinakaya eh, parang ganoon yun eh. Parang hindi kinakaya kasi patuloy ka pa rin kumakain ng ganoon, no? Kaya kailangan natin is minsan mag-fasting, di ba? Kailangan din natin yung katawan natin, no? Mahalin natin. Pagalingin natin, no, sa paraan ng gaya niya sa pagkain, no? Ako dati ang kinakain ko is gulay lang talaga, kapatid, no? Halos lang wala na talaga. Parang yung mga nakikita ko mga pagkain, gusto kong kainin kaso napipigilan ako dahil nga yun ang dapat na sa akin, no? Kaya minsan kailangan din natin magpigil, kapatid, no? Kahit gaano pa kasarap yan, kung gusto mo talagang makarecover is kailangan mo munang umiwas pansamantala. Kung okay ka na, o di makakatikim ka na ulit nun. Pero tikim-tikim lang. Pero yung natutunan mo nung before is nandyan na yan, kapatid, no? Kailangan mo lang siyang no? Kasi alam ko naman ang hirap na pinagdaanan nyo, no? Kaya rin sa akin, no? Kaya kailangan din natin i-balancein lahat ng ating mga kinakain. So meron nga kwento doon sa libro ni Claire Wicks eh, yung matanda na pagka-breakfast niya pa lang daw is magsisimula na yung alboroto ng tiyan niya, no? Ang gagawin niya is tayo siya. Hindi siya mapakali doon sa mararamdaman niya, no? Ang ginagawa niya is gusto niyang paikot-ikot, no? Tapos gusto niyang maglakad-lakad para mawala yung ganung pakiramdam, no? Sabi ni Claire Wicks is upuan mo lang, sabi niya. Hayaan mo lumabas siya kasi as long na binibigyan mo siya ng, parang sabi ko nga sa inyo noon pa yung baby, no? Parang binibaby mo siya, lagi mo na lang siyang pinagbibigyan, is lang siya, magpapapansin lang ng magpapapansin sa iyo yan. Kasi ganun siya, ganun ang laro nga ni anxiety, no? As long na binibigyan mo siya ng pagpansin is patuloy lang yun na iikot doon sa cycle. So ang ginagawa ng matanda is maglalakad-lakad, kaso dahil nga meron sensitized nga yung katawan niya, is yung paglalakad is ayaw niya rin. Ang gusto niya na lang din is magreklamo. Yun na lang tayong magagawa niya, no? Parang lalabas na yung init ng ulo, di ba? Mag-ano na lang siya. Ayaw niya kasi nung ganung pakaramdam, no? Pero sabi nga ni Claire Wicks, hayaan mo. Upuan mo lang. Hayaan mo siyang lumipas. Yung mga takot mo, alisin mo yun. Dahil wala namang problema sa tiyan mo, no? Kasi as long na may lumabas o may something na pangit na pakaramdam, is yun ang ginagawa mo. Paulit-ulit lang yun hanggang sa wala na. Palagian mo ng ginagawa. Nagkakaroon ka na ng pattern, no? Or nagiging habit na siya. Yung ganun na every time na kakain ka ng agahan is ganun na. Ganun na talaga yung nangyayari sa'yo. Kasi nga, meron nang sinusundan yung anxiety mo eh. Bagay sa isip mo na automatic na yon, na kapag kumain ka ng is lalabas na siya, di ba? So kailangan lang natin is matanggap yun, no? Yun yung example ni Claire Wicks sa acceptance, no? Yung hindi mo kailangan matakot, kailangan mo lang siyang palampasin, no? O hayaan mo lang siya maglabas o mag-release ng adrenaline if ever na may lumabas talaga. Kasi ganun yung niya, ganun ang sistema ng anxiety, no? Paano siya sa atin nagbibigay ng mga ganyan, no? Gaya nga nung sa huli nating vlog, di ba? Yung sa tiyan din, di ba? Yun nga yung nung matanda, yung sa kwento nga ni Claire Wicks, no? Yun yung problema niya, no? So kailangan lang doon is yung real acceptance, no?
na wala kang reklamo, hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Ang gagawin mo lang, hayaan mo siyang lumipas. Dumaan siya sa katawan mo. Mamaya, okay na yan. Ano na siya, magbababa na siya, no? Pero kung nag-iisip ka na baka ganito, baka ganyan mangyari sa'yo, na merong something talaga nakakaiba, is iba na yun, no? Pero kung talagang severe or talagang napakasakit na talagang papagapakin ka na hanggang papuntang ano, di ba? Iba na yun, no? Meron ng problema talaga. Pero kung yung sakit na ano lang, kayang-kaya mo, alam mo kayang-kaya mo, no? Yun, yung anxiety lang yan, no? Adrenaline na lumalabas sa'yo. So, yun yung advice ni Claire Wicks, no? Kung ano man yung lumabas sa'yo, dahil nga sensitize yung katawan mo, is hahayaan mo lang yung kapatid, no? Kaya dati ko pa sinasabi sa inyo na hayaan nyo lang, no? Hayaan nyo siyang lumabas, o magbigay sa'yo ng kahit pangit na simptomas o kahit mga kaisipan na pangit, okay lang yan, kapatid, no? Kasi kailangan mo lang dun is mai-release siya, no? Na wala kang ginagawang takot. Kasi pag nag-signal ka na naman ng takot sa katawan mo, sa nervous system mo, is automatic yun. Alam mo na mangyayari, maiikot ka lang doon, matatrap ka. So meron ako dati na vlog na about sa laylay. Alam niyo yung laylay? Kung mababalikan niyo, no? Yung laylay method. Yung pag mabibitawan mo na siya, hayaan mo na kung ano man mangyari, okay lang, di ba? Hindi ko naman ikakamatay. Kasi alam ko sa ano sa inyo is natatakot na baka mamatay dahil dun sa ano, meron akong malalang sakit. Hindi totoo yung kapatid. Basta nasa loob ka ng anxiety, automatic yan. Alam na natin na meron talagang ganyan, no? So, kailangan lang natin is maunawaan na yung mga ganyang pakaramdam is part or sama yan sa anxiety, no? Pero kung hindi ka pa sigurado, is kailangan mo muna magpa-check up, kapatid. Para malinawan ka kung ano man yung talagang problema sa'yo, no? Kung ano man yung nagbibigay sa'yo ng kung ano-ano, di ba? So yun nga, yung laylay method, no? Yung sinasabi ko noon pa. Yung bibitawan mo na, may surrender mo na. Okay lang yan. Hayaan mo na yung mga ganyang pakiramdam. Kaya mawala, di magpa-hospital, di ba? Parang gano'n, eh. Kung nawawala, is okay, di ba? Ang ano lang dyan is, kailangan mo lang kumalma. Kasi sabi ko sa inyo dati pa, meron tayong matutuklasan ng mga pampakalma, eh, na tayo lang halos na nakakaalam. Ako nga, minsan, yun nga, gaya niya, pag hinga-hinga, no? Minsan, ano lang, eh, nakakaramdam ako na hirap ako sa, ano, nagpapalpitate o bumibilis yung tibok ng puso ko. Normal lang naman to, sabi ko. Lakad-lakad ulit. Gagawa ka ng mga ibang bagay. Mamaya, wala na, di ba? Ganun lang naman, di ba? Meron mga nagsasabi nga sa akin na, pero bakit ganun? Pag hindi ka naman siya iniisip, wala naman. Di ba? Yun nga yun, kapatid. Kasi nga, yung utak mo or yung isip mo is hindi na nakapokus doon. Wala na yun. Kakalma na yun, kapatid. Wala na tayong focus doon. Kasi ang nangyayari sa atin is nagkakaroon tayo ng symptom focus. No? Doon na lang tayo palagi. Maghapon na. Hindi na tayo lumalabas sa bahay o sa buhay natin mismo. Hindi natin naharap yung buhay, no? Nandiyan na lang tayo lagi nakatutok sa kung ano man yung nararamdaman natin, di ba? So, ang gagawin naman natin is Google natin yung nararamdaman natin na yun. Malilito lang ito, kapatid, kasi sa sobrang dami na mararamdaman nyo. Actually, yung mga nararamdaman nyo ngayon is may mga lalabas pa nga dyan, eh. May mga kakaiba pang lalabas dyan, no? Pero, yun nga, baguhin natin kung ano yung response natin dun sa mga pakiramdam na yan. Baguhin natin yung mindset or yung isip natin na once na may lumabas sa'yo, automatic na hindi mo na kailangan matakot. Kasi alam mo, nasa loob ako ng anxiety, may anxiety ako, eh. Okay lang yan. Ganun na recovery, kapatid. Kailangan mo lang siyang tanggapin, no? Kung paano mo siya i-manage pagdating sa ganyang mga sitwasyon, no? Gaya sa mga magugulong isip, mga naiisip sila na kung ano-ano, di ba? So, hindi mo kailangang matakot doon. Kasi isip lang naman, thoughts lang naman yun, eh, no? Hindi mo kailangang anuhan yun. Kasi thoughts is lilipas, no? Gaya ko, mag-isip ako ng mga nakakatakot. Mamaya wala na. Diba? Lalampas lang sila, no? Pero yung huhulihin mo yung nakakatakot na yun, gagawin mong totoo, eh, ikaw na may problema doon, kapatid, no? Or ikaw na yung gumagawa nung ikakatakot mo. So, pag kinatch mo yun, tapos nag-isip ka na nakakatakot, magsisignal ka na naman doon sa sa nervous system mo. Yung nervous system mo naman is gagawa ng paraan yan para iligtas ka. Ang gagawin niya is through simptomas, no? Di may simptomas ka na naman,
Tapos yung simptomas niya is bago yung nilabas niya. Ngayon mag-iisip ka, ano na naman to? Ay, baka meron na akong, di ba? O, di automatic yun. Iikot ka lang doon, di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana may kayong kaunting natutunan, no? Actually, ito is mga naisip-isip ko lang naman, no? Kasi hindi talaga ako makapag-vlog ng ano, yung aaralin ko talaga, yung tipong susulat ako na by experience or by Google, no? Minsan mga aral-aral na ano, no? Hindi ganoon eh. Parang ano na lang. Kung ano na masabi ko, no? Pero alam ko makakatulong to sa inyo, no? Kasi ang sabi nga ni Claro is yun ang real acceptance, kapatid, no? Ang point ko lang dito is kailangan yung matutunan kung ano yung acceptance na sinasabi niya, no? Kaya sa mga na-vlog ko na is kailangan nyo lang din maintindihan kung bakit ako may sinasabing ganito, bakit may ganitong pakaramdam, ano to, di ba? Kailangan nyo lang naman yun eh. Para if ever may lumabas sa inyo nakakaiba, alam nyo na to, alam nyo na. Kung ano man yung nararamdaman nyo yan. So yun lang, maraming salamat. Adios.